Isa pong mapagpalang araw dahil sa araw po ito ay pumapasok na po tayo sa ikalawang linggo ng taon. Matagal na po ng isang taon. Last year tayo ay kinausap ng Panginoon. This time po, napaganda ng ating pinag-usapan tema sa loob ng isang taon, reaching people for Christ. Yun po yung ating gustong mangyari. Pero ano po ba ang nasa likuran upang itain sa temang ito, reaching people for Christ? Ang pangarap po natin dyan sa... Ayun, salamat po sa bigay ng magandang mic. Ang pangarap po natin sa likod ng tema na yan ay ang buong iglesia ay magkaroon ng partisipasyon sa pag-abot ng mga tao para mailapit sa Panginoong Jesus. So sinimulan natin ang pagtingin sa pamagitan ng compassion. By the eyes of compassion ay pinapakita ng Panginoon ang kanyang pangarap. Pinapakita ng Diyos ang kanyang naisip. So sa unang linggo, diniscuss po natin yan. At dito po, sabi sa talata, verse 26, moreover, I will give you a new spirit, and I will remove wait lang ay nagpa-plus hindi ko mabasa. I will remove the heart of stone from your flesh, and I will give you a heart of flesh. So yung idea po dito, para ma-reach out natin yung maraming mga tao, hindi lamang nakita natin yung pangitain na sa magitan ng haba, kundi magkaroon po tayo ng isang buhay na nakatalaga na mayroong taglay na bagong puso. At ito po yung disenyo ng Panginoon, pangarap niya sa bayan ng Israel. Pag binalikan po natin yung talata na yan, mahaba po ang kwento. No? Okay. So, tingnan niyo po yung susunod na slide natin. Ayan. Ito po yung historical background ng talata na yan. Ano po yung nasa dahilan dyan? Pag binasa niyo po yung verse 22, sumusunod ng verse 27, ang mapapansin po natin dyan, yung iniingatan ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Iniingatan ng Diyos ang kanyang pangalan, yung banal na pangalan ng Panginoon. Pero ano po ang background ng talata na gusto niyang mangyari? In verse 17, sabi niya, Son of man, when the house of Israel lived in their own land, ito po yung Israel, they defiled it by their ways and their deeds. Their way before me were like the uncleanness of a woman in her menstrual impurity. Kawawa pa yung mga babae, no? Yung babaeng mayroong menstruation, ang description ng Lord, babaeng marumi. So, gano'n niya inilarawan yung kalalagayan ng bayan ng Israel na sila ay may maling ginagawa. At habang sila nandoon sa bayan na yun, naging marumi po sila. In verse 18, damdamin ng Lord, sabi niya, I put out my wrath upon them for the blood that they had shed in the land, for the idols with which they had defiled it. So mapapansin po natin dyan, ibinuhos ng Panginoon ng kanyang galit sa background na nagalit po siya sa bayan ng Israel. Ang tawag po natin dyan, sila ay unfaithful doon sa tinatawag na covenant. What is covenant? Understanding na sila ay ituturing nilang Diyos si Yahweh, pero ituturing silang mamamayan ng Diyos sa isang unawaan na dapat ituturing nilang walang ibang Diyos silang sasambahin. Kaya ibinigay po yung 10 utos na natatandaan po natin. Ito po ay kapahayagan na dapat nilang gawin
bilang tinanggap nila si Yahweh na kanilang Diyos. Yung po yung background. Kaya yung talata ng 17 and 18, ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit dahil nakita niya sa bayan ng Israel ang kawalang katapatan dun sa unawaan. Sa atin po yan, parang meron kayong contract na pinagkaunawaan, pero along the way ng inyong kontrata, sinira mo. Ang tawag dyan, breach of contract. Pwede kang idemanda nung kausap mo. Kasi sumira ka. O kaya naman, pwede kang mag-penalty. Sa idea na ito, parang gano'n yung setting. Sinira ng bayan ng Israel kanilang understanding at relationship ayon sa kanilang unawaan. At mahalaga sa Panginoon dahil sa ganung ginawa nila, parang sinira nila ang kabanalan ng pangalan ng Panginoon. So mahalaga pala sa Diyos yun. Kaya pag sumunod na talata sa verse 19, mapapansin po natin dyan, tingnan nyo po, in verse 19, ayaw, yan. Sabi sa verse 19, I scattered them among the nations, but when they came to the nation, they profaned my holy name. Ano po? So, yung dahilan kung bakit sila pinangarap ng Diyos, ang idea, nilagay nila sa kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. Ano ang masasense po natin dito? Mahalaga ang pangalan ng Diyos. Ang banal na pangalan ng Panginoon, ayaw niyang masira. Sabihin, sila ay bayan ng Israel, itinuring silang bayan ng Diyos, itinuring dapat nila ang Diyos ay walang iba silang tataglaying Diyos sa puso nila. Pero ano ang pinairal nila? Pinairal nila ang magtiwala sa ibang Diyos. Pero yung verse 20, nangarap na po sila sa ibang lugar. Ano pa pong napansin ng Lord? But when they came to the nations, they profaned my holy name. Imbis na magkaroon ng realization na, Panginoon, sorry, nagkamali kami. Hindi. Lalo pa nilang nilagay sa kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. At yun po yung nabasa natin sa verse 22 na binasa natin kanina. Yung banal na pangalan ng Panginoon ay nalagay sa kahihiyan. Magkaroon tayo ng kaunting reflection. Inaanggil mo ba natin si Yahweh ay ating Diyos? Salamat po. Pangalawang bagay, meron tayong tungkulin na alagaan, ingatan ang pangalan na yan sa buhay natin. Kahit saan ka makarating, ay dapat taglay mo ang pangalan at karangalan ng Diyos. Kapag binanggit nga po natin, pag inangkin mo, I am a Christian, sino yung nauuna? Salitang Christ. So, ang ibig sabihin, kapag kinlaim natin na tayo ay Kristiyano, tagasunod ni Jesus, yung pangalan Kristo, dapat iniingatan. Yung pangalan ni Yahweh sa buhay natin, iniingatan. Huwag natin ilagay sa kahihiyan. Sa kanila, ang idea ng kahihiyan, sumampas sila si Diyos-Diyosan. Sila ay pumapatay ng mga tao, ng aabuso. Maraming mga galaw na hindi maganda sa paningin ng Diyos. Kaya kung papansinin natin, verse 5, but I have concern for my holy name. So pansinin niyo po, meron akong nilagay dyan ang picture. Sabi sa picture, judgment, through that judgment, minatapon sila. Then from there, sa pagkakatapon, meron tinatawag na restoration. Pero yung paliwanag ng Diyos, hindi dahil sa inyo kung bakit ko ginawa ito, kundi dahil sa banal kong pangalan. Dahil sa pangalan ni Yahweh na iniingatan niya. So ang ibig sabihin, biyaya sa atin kung bakit
kinutulungan tayo ng Diyos na totally baguhin yung buhay natin. Totally magtagumpay tayo ayon sa pangarap ng Diyos. Kasi gusto niya, ang nangyayari sa buhay natin, maparangalan ang kanyang pangalan. So, bagamat nandoon yung judgment, ipinatapon sila, yung kanilang pusong bato. Verse 36, ay gusto niya maging sensitibong puso. Hindi pusong walang pakialam. Hindi pusong walang direksyon at walang buhay. Kundi isang puso nakakasense ng pangarap at damdamin ng Panginoon. So yun po, from judgment, exile, then restoration. Ito yung magandang galaw ng Panginoon. Bagamat pag binasa niyo po ang kasaysayan ng bayan Israel, laging naroon yung paalala ng Diyos. Laging naroon yung kaparusahan ng Diyos. Pero at the end, lagi niyang ipinapakita yung mercy of God. So minsan, pag tinignan natin ang kalagayan niya, kung ikaw ay talagang walang pakialam sa damdamin ng Diyos, sasabihin mo lang, total babagi naman ng Diyos, okay lang na gumawa ng kasalanan. Total maunawain naman ng Diyos, okay lang, hindi maapektuhan ang aking relasyon sa Diyos. Kasi at the end, kahabagan pa rin ako ng Panginoon. Wow! Anong tawag dyan? Pang-aabuso sa habag ng Panginoon. At hindi matutuwa ang Diyos sa ganyang attitude, sa ganyang paningin, sa ganyang pananaw. Kasi alam mo na ang damdamin ng Panginoon, pero ipinipilit mo pa rin ang gusto mong gawin na hindi naman nakakatuwa sa damdamin ng Diyos. So sa madaling salita, pag ang Diyos ang tumingin, ang basa niya, inilalagay mo sa kahihiyan ang pangalan ko. Mga kapatid, kaya ganyan ang idea kasi nakasentro sila sa puso nila. Hindi sila nakasentro sa naisip ng Panginoon. Kaya ang plano ng Panginoon, ang ginawa ng Diyos, yung matigas na puso, baguhin. Iniaayos niya ito. Tingnan niyo po, in verse 28 and verse 29 po, pwede bang pakibasa? Continuation po ng pagtingin ng background ng talatang verse 26 tama. Verse 28 and 29. Sige nga, Sir Kenneth. Verse 28 and 29. Ititira ko kayo sa lupang ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Verse 29, lilinisin ko ang lahat ng inyong karumihan, bibigyan ko kayo ng masaganang ani at hindi na kayo daranas ng gutom. So total transformation ang plan ng Lord. Sisimulan niya sa puso, and then dapat lalo nilang maisip na ituturing ko kayong aking bayan at kayo ay ako ay inyong magiging Diyos. Lilinisin ko kayo, and then susunod mo doon yung pagpapala ng Panginoon. Total transformation gusto mangyari ng Lord sa bayan ng Israel. Ito po yung ginagawa niya. Hindi dahil talagang special na masasabing walang ginawang mali yung bayan ng Israel. Kasi kasama ng pag-iingat niya sa bayan ng Israel, kasama ng proteksyon niya sa bayan ng Israel, kasama ng provision niya sa bayan ng Israel, dahil natuloy iniingatan niya ang kanyang banal na pangalan. And then, ang tanong, na-absorb ba ng bayan ng Israel na gusto talaga nilang i-absorb din yung idea na ingatan ng pangalan ng Panginoon? Nasa ano po tayo? Nasa Babylonia tayo during that time. Assyria, Babylonia, tapos yung Babylonia, tinalo pa yan ng Persia sa kasaysayan ng bayan ng Israel. From Persia, nagkaroon ng pagkakataon bayan ng Israel bumalik sa kanilang lugar. Pero, pag binasa niyo po yung 12 minor prophets, mga issues sa mga bayan na pinuntahan nila, muli nalilimutan na naman nila. So maraming issue di-discuss. Ang ibig ko pong ipuntos, along the way na sinesettle ng Lord ng issue ng problema ng puso nila, nagbabalik lang ulit sila sa dati. Ano ang issue? Yung puso hindi sensitibo sa gustong mangyari ng Diyos.
Kaya ipinipilit pa nila yung kanilang galaw. So sa madaling salita, napakahalaga nung pinag-usapan natin dito. Ang idea, gusto niyang baguhin ang puso dahil iniingatan ng Panginoon yung kanyang banal na pangalan. In verse 22. Amen? So tingnan niyo po. Ang ganda-ganda tingnan. Sabi niya, I will give you a new heart. It is a divine gift, sets the foundation for a life aligned with God's purpose. So ibig sabihin, gusto niyang mangyaring bagay nito para yung banal niyang pangalan hindi masira. Maingatan. Kaya kailangan yung puso natin nakakonect sa puso ng Diyos. Meron tinatawag na connection. Ano yan? Sa communication, meron tinatawag na, ang tawag natin sa communication, connecting of mind. Tama ba? Pag sinabi connection, communication, yung iniisip ko na ita-transfer ko sa iyo. That is communication. Na yung isipan mo na ipapaabot mo rin sa akin. That is communication. So pero dito sa idea na ito, hindi lang meeting of mind ang idea. Meeting with soul and spirit. Meeting with by the heart. Alam niyo po, maraming mga skola naiintindihan ang context ng Biblia, naiintindihan ang mga talata, pero hindi umabot. Meeting of mind lang. Pero hindi sa dinatnan yung meeting of heart. Meeting by spirit. Meeting by soul. Ang tinataas ng Lord, huwag doon sa kalasang panloob, gusto niyang i-develop. Kasi doon magsisimula para makiisa po tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo po yung picture natin dyan. Tingnan niyo po. Para siyang puzzle. God's will, your will. Ang tawag natin, aligning with God's purpose. Ibig sabihin, yung isip mo, kinukonsider mo lagi yung kalooban ng Diyos. Ang tanong, mabigat po ba yun na pagpasyahan, na i-observe natin ang kalooban ng Lord? At yung will mo, magkaroon ng interconnection sa kalooban ng Lord. Mahirap po ba yan? Sa palagay, mahirap, madali. Mahirap kapag ang puso mo nanatiling bato. Pero pag ang puso mo ay sensitive, pinadirect ng Lord ang buhay natin para sa kanyang kalooban. Amen? Pag ang puso natin nakasentro lamang sa sarili natin, hindi natin kinukonsider ang kalooban ng Lord, mahirap. Pero kapag naka-align yung puso natin, yung isipan natin, yung kaluluwa natin, nakakonect sa kalooban ng Lord, yung sinasabi mahirap, magagawa natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? So, yung idea po natin, ano yan? Sa buong tema natin for this year, ano na? Ano yung buong tema natin na gustong bigyan pansin? Reaching people for Christ. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasama ka ba dito? Sa pangalan ka ba? Ito ay kalooban ng Lord. Una, mabigyan ng kabanalan ng karangalan yung kanyang pangalan, pero gusto niya maabot ang mga tao. Yan yung nasa likuran ng tema natin, na ang buong iglesia, ang bawat individual, reaching people for Christ. Meron tayong sariling galaw, kaisipan, plano at kalooban na nakakonect sa kalooban ng Lord. Hindi ka gagalaw sa gusto mo lamang. Hindi ka gagalaw dahil pakiwarin mo lamang. Gumagalaw kasi malinaw sa atin ang understanding natin sa kalooban ng Panginoon. Pastor, ano ba talagang kalooban ng Lord? Dito, sa tema natin, baguhin yung puso. Ipasok ang kalooban ng Lord. Mamaya, tingnan po natin anong kalagayan ng puso na yan. Ano? So, pero magandang bagay na bigyan natin pagsasalit. I will give you a new spirit within you.
So ang proposal ng Lord sa kanyang, para makapangyari ang kanyang kalooban, una, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Pero doon sa sumunod na statement, I will give you a new spirit. So sensitive ka na sa kalooban ng Lord. Pero nasa-sense mo pa rin, ang hina naman, parang hindi ko ma-absorb yung kakayanan na gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero when may second promise, I will give you a new spirit within you. It is empowering presence of God. O tinatawag namin spiritual renewal that enable a life aligned with God's will. So ang ibig sabihin na absorb mo na kalooban ng Lord, and then mahina pa rin tayo. Kailangan natin ng sapat na lakas. Tama ba? Sige nga, sabihin mo, kailangan ko ang sapat na lakas. Kasi po, lagi tayo magkakaroon ng kabiguan kapag nananag lamang tayo sa sariling lakas. Pero in this statement, I will give you a new spirit. So sa madaling salita, bibigyan niya tayo ng sapat na tulog galing sa Espiritu. In verse 27, sabi niya, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So yung Espiritu, magbibigay ng motibasyon sa atin para makapangyari ang kalooban ng Lord. Yung banal na Espiritu, magbibigay sa atin ng conviction. Sensitive tayo dapat doon, may sagawa ang kalooban ng Panginoon. Ang tanong, sensitibo pa rin ba ang puso natin sa galaw ng banal na Espiritu? Naririnig mo pa rin ba yung pagkokorek ng Lord sa kaloob-looban mo? O bigay ka na? O wala ka ng pakiramdam? Nagmimis ko lang ng pusong bato. Alam niyo po, yung idea ng pusong bato, parang video, ano yan eh, figure of speech, hindi sensitive, walang pakiwari, walang pakiramdam, walang buhay, parang gano'n. Yung iba naman, kalyadong puso, ano yan? Yung kahit may tinig, wala lang, ikas ng balat eh. Sa Muntinlupa, meron silang description sa makapal na mukha. Bakal ka. Tigas ng mukha, hindi tinatablan. Dito po sa Cavite, meron tinatawag ng mga antingan. Hindi tinatablan ng baril, hindi tinatablan ng itak. Ang tibay. Pero hindi ganun ang gusto mangyari ng Lord. Gusto niya, bibigyan tayo ng Espiritu, magiging sensitive tayo kapag nagsalita ang Lord, nasa-sense po natin. Pero ang malaking issue sa panahon natin ngayon, maraming mga Kristiyano hindi sensitive sa kalooban ng Lord. Ang tawag ko po dyan, mga Kristiyanong antingan. Kahit ang bato ng salita ng Diyos, bong, bong, tumatalbog lang. Problema po yan. Hindi na magbago ang buhay. Ang dami nang narinig na mensahe. Minsan kapag narinig pa, minsan ang kanyang pakiwari, pinaparinggan siya ng pastor o pinaparinggan siya ng preacher. Hindi na natuto. Parang kanta ni Gary Lee. Di na natuto. Di ba? Ang tigas ng puso. Pero salamat sa second promise, papalitan ang puso, then I will give you a new spirit. New motivation, direction, sensitive heart para makapangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sabihin mo sa katabi mo, may magandang plano ang Diyos sa buhay. Diba? Kailangan mag-connect lang. Mag-connect lang ang kalooban ng Diyos sa kalooban natin. Yung idea na yung pagdating sa pagtanggap sa kalooban ng Lord, dapat magkaroon tayo ng ganitong kaisipan kagaya ng prayer ni Jesus. Sabi niya, mangyari po ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Pero that very moment, nagpe-pray si Jesus, sabi niya, Panginoon, Diyos, Ama, alisin mo na po ang saro ng paghihirap na ito. Pero wag ang mangyari ang kalooban ko, kundi mangyari ang kalooban mo. Yung kalooban ng Diyos, nasa-sense niya
sa kanyang puso. Meron siyang isang damdamin bilang tao, pero willing siyang isubmit yung kanyang kalooban. So yung idea, para kasi ng Diyos, yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, yung kaunawaan natin, upang makapangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sa tulong, biyaya, galaw ng banal na espiritu. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? So ito po, I will give you a new spirit within you. So in 2 Timothy chapter 1 verse 7, diniscuss po ni Paul yan, yung idea ng Old Testament. Sa ganitong paraan, diniscuss ni Paul. Sabi niya, for God gave us a spirit, not a fear, but power and love and self-control. Nakaya niyo po? Ganyan ang kanyang idea. Usually, tayong mga Kristiyano, nanangamba, natatakot, na tumayo sa katwiran ng Panginoon. Manindigan sa prinsipyo ng Diyos. Merong fear. Baka pag ginawa ko ito, hiwalayan na ako ng mga kaibigan ko, baka hindi na nila ako tanggapin, baka. Ang daming baka. Mabuti sana kung pwede natin lecturein yung baka na yan. No. For God gave us spirit of, not of fear. Ibig sabihin, kapag ibinigay ng Diyos yung kanyang espiritu, bibigyan ka niya ng tapang. Hindi ka palang paa. Tapang para tumindig sa katwiran ng Panginoon. Hindi sa pamagitan lang ng salita. Tapang para lakaran ng katwiran, ipamuhay ang katwiran ng Panginoon. Alam ko po, yung pinag-uusapan natin ay malalim na issue dahil ito ang paraan para yung tinatawag reaching people, kasi yung buhay natin nangungusap na hindi pa man tayo nagsasalita, nangungusap na. Kaya kailangan ayusin ang kaibuturan ng ating puso. Lalo sa Tagalog ko, kaibuturan ng ating puso. Dapat ayusin nyo ng Lord. So naniniwala po ako, nung i-discuss niya ng Lord sa bayan sa nakita niya ang issue ng puso ng tao. Sa Proverbs nga, sabi, ang puso daw ng tao ang pinakamandaraya. Deceiving yung puso ng tao. Kala mo okay, yung wala hindi okay. Kaya pag-atake sa puso, kung matake sa akin, dehado ka agad. Pabigla-bigla, hindi mo inaasahan, pero pag umatake, yari ka. Dito po, sentro ang inidevelop ng Lord at may ayos ng Lord. Naniniwala po ako, kapag naayos na yung puso na yan, marami pang gagawin pabuting bagay ang Diyos sa atin. Amen? Pwede ba palakpakan ng Lord? Tunan ng po. Okay, sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by renewing of your mind. Ito po yung idea buhat sa loob. Nandito yung struggle. Saan po ang struggle? Nandito. Pagpabalik daw. Ito ang issue. Yung isip natin, magkakilala sa sarili. Kaya marami pong insecurity. Hindi niya kilala ang kanyang sarili. Kaya maraming inferior na tao. Hindi niya kilala ang kanyang sarili. Kaya maraming tayong pangamba sa buhay. Hindi natin kilala ang ating sarili kung paano pinahalagahan tayo ng Diyos. So dapat maayos itong isip na to. Kapag naayos mo yung isip na yan, magiging matuwid ang isip na yan, hahanga tayo sa kamanghamanghang galaw ng Diyos. Hindi mo sasabihin wala akong magagawa, wala akong kaya. Masasabi mo, maraming ginagawa, Lord, hindi ko pa lamang natutuklasan ang ginagawa niya sa buhay. Kasi po, ang representative ng Lord para makapangyari yung kanyang pangarap to reaching people for Christ ay tayong magmano ng pagkakaya. Amen? Amen. Sabihin mo, kasama ka rin. Kasama ka rin. So, ito po yung idea from the heart, then develop yung will. Ano ang mangyayari? Magkakaroon tinatawag ng transformation. Mga kapatid, huwag kayong matuwa na hanggang dyan na lamang ang buhay mo, na hindi umuunlad, hindi lumalago. Kasi pag nanatili ka sa ganyan, hindi ka umuunlad, hindi ka lumalago, may malaking issue sa kalagayan ng puso natin. Ayaw ng Lord na tayo stagnant Christian. Ano yung
study. Walang paulag, walang paglaro, walang malinaw na kaunawaan sa direksyon ng plano ng Panginoon, more on pasalinin lamang kanyang pangarap. Okay naman po yan, yung masalinin pang pangarap. Pero yung may connect sa buhay natin ng pangarap ng Lord, ibang klase yan. Mataas na antas ng pagkaunawa sa kalooban ng Lord. Ang tanong, gusto mo ba yun? Ma-observe natin sa buhay natin ang kalooban ng Lord. Nung ako po ay estudyante pa lang, meron kami nila, paring Nestor, kaibigan ko. Meron kami mga bina-Bible study na mga nursing student. Sabi ng isang estudyante, sabi niya, Kuya, paano nyo nalalaman ang kalooban ng Lord? Parang ang bilis nyo sabihin, ito ang kalooban ng Lord. Samantalang kami, kahit anong isip namin, hindi namin maisip kung ano ang kalooban ng Lord. Tanungin po kita, ano ba kalooban ng Lord? Bahala ka, pastor. Yan ang pastor natin. Meron pong mga black and white na malinaw po. Bawat idea na malinaw sa Biblia, magpakabanal ka. Malinaw yun. Malinaw sa Biblia, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos. Malinaw yun. Pero meron tinatawag na gray area na kinakailangan mong maging sensitive. Kinakailangan mong maging connected sa Lord para magpasya ka ng tama. Hindi mo masasabi na sa sarili mo, parang ang hirap. Pero that very moment, pwede kang i-guide ng Lord. So, kailangan mo lamang maging sensitive ka. At hinahayaan ng Lord na ilapad sa atin, unawaan natin, maranasan natin iba't ibang issue para mag-isip-isip ka, ano ba ang gusto ng Lord. Hindi yan inibigay sa'yo ng Lord. Pero once, sensitive ka sa salita ng Diyos, sensitive ka sa direksyon ng kalooban ng banal na Espiritu, masesense mo kung anong gusto mangyari ng Lord. Saan ka magtatapos para evaluate mo yung pasya mo? Dapat sa huli, yung pasya mo magbibigay papuri sa Diyos. Tama ba? Mapaparangalan ang pangalan ng Diyos. Amen. So kung ikaw ay nalilito sa mga pasya mo, sa mga gagawin mo, sa plano mo, balikan mo ang salita ng Diyos. Manalangin ka, Panginoon, bigyan mo ko ng sensitive heart. At the end, evaluate mo, pag ginawa ko ba ito, mapaparangalan ko ba yung pangalan mo? O mapapakinggan ko lang, o ma-justify ko lang yung damdamin ko. When you justify your feeling at pinatensyonan mo, okay naman yan. Pero, humingi ka sa ibang angulo. Pwede mo ma-justify yung ginagawa mo, pero ma-justify ba? Mapaparangalan ba ang Diyos sa ginagawa mo? May connection ba sa inyo? Meron po ba? So, tayo po, gusto mangyari, be transformed by renewing of your mind. Kasi po, yan ang aking struggle. Even si Paul, sa chapter 7 ng Romans, sabi niya, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Di ba? May mga bagay siyang gustong gawin, pero hindi niya magawa. Yung ayaw niya gawin, siyang nagagawa ko. Ang sabi niya, dahil ito sa kasalanan sa buhay ko. Pero salamat, mayroong Kristo na nagligtas at gumawa sa buhay ko. Along the way, binabago ako ng Diyos. Pwede po palakpakan ng Lord. So, be transformed by renewing of your mind. The idea, buhat sa matigas na puso, papalitan niya ng puso sensitibo sa direksyon ng gano ng Panginoon. So, yung idea po, nakasentro kay Kristo. Sa Old Testament, pangarap ng Lord sa galaw ng bayan ng Israel ng kanyang spirito. Sa New Testament, nakasentro tayo kay Kristo. Sa tulong at biyaya ng Diyos, nakukunik sa isipan natin ang plano at kalooban ni Kristo. And by renewing of mind, sabi dyan sa verse 2, di ba? Magbago pa na kayo ng diwa at pag-iisip upang mabatid ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos na siyang nakalulugod sa Kanya. So,
ito po yung parang konteksto ng idea natin na setting a life with a new heart. Makakapagsimula po tayo. Pwede natin asahan ang tagumpay sa huli. Dahil sa umpisa pa lang, yung foundation natin sa buhay na ito, founded by the Spirit of God. Founded by the Word of God. Lahat ng plano natin, sinasalang-alang natin ang plano at kalooban ng Diyos. Pero kapag nanais sa puso natin ang sariling adikain lamang at hindi ang kalooban ng Diyos, pwede ka rin magtagumpay. Pero pagdating sa evaluation ng Lord, bagsak ka pa rin. Kasi hindi gusto ng Lord na lumakad tayo ng matigas lamang ang puso. Walang pakiramdam at hindi sensitibo sa kalooban ng Diyos. Last time, pinag-usapan natin yung start with the eyes of compassion. Now with the new heart. Set yung buhay. Ano pag sinabi mong setting? Ang ibig sabihin, ito yung magiging flow. Parang sa programmer, pinoprogram mo yung buhay mo sa ganitong galawan. So, di ba? Ibig sabihin, even yung mga educator, bago sila gumawa ng tinatawag na curriculum, mayroong target, mayroong goal na nakaset. Tama ba? Tama ba sa mga educator natin? Di ba? Bago matapos yung buong panahon, meron kang target. And sa Lord, ganun din naman. Meron siyang nais pangyari. Pero on the process, dapat i-develop yung foundation. Una, buksan yung kaisipan. Pangalawa, ayusin yung puso. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na puso mo. Pag hindi pa maayos, pa-check up ka. So, ito po yung idea, no? Ang ganda, no? Be transformed by renewing of your mind. So, yung ugat, yung lalim ng kaunawaan sa kalooban ng Diyos, hindi yan madaling palitawin. Pero salamat po, may tulong ang Banal na Espiritu. May galaw ang Banal na Espiritu para i-absorb mo yan. Pero kapag hindi ka umasa sa galaw ng Banal na Espiritu, mananatili ka pa rin nga. Pero salamat po, binibigyan tayo ng kaunawaan ng Panginoon. Amen? Tama ba? Binibigyan tayo ng kaluwa ng Lord? Sige nga po, request ako ng isang talata. Papasa natin kay Sir Emil. Sir Emil, 1 John chapter 5 verse 20. Sa Bible nyo rin po, pwede nyo buksan. 1 John chapter 5 verse 20. Pakinggan mo natin. Chapter 5 verse 20 po. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Gusto ko yung line, binigyan niya tayo ng pangunawa. At nauunawaan natin tayo ay nasa tunay na Diyos. And by that, magiging sensitive tayo sa plano at kalooban ng Panginoon. Amen? Pastor, meron po akong tanong. Pag ba inabsorb natin ang katotohanan ng kalooban ng Diyos, paano po ako, engineer ako? Parang yung idea na yan, pang banal na gawain. Pang pastor lang yan. Pang missionary lang yan. Mali ka, kapatid. Yung idea na yan, hindi lang yan pang pastor. Yung idea na yan, hindi lang pang missionary. Ang idea na yan ay pang Kristiyano. Amen? Sabihin mo talaga mo, Kristiyano ka ba? Kristiyano. Kasama ka dyan. So wala nang idea kung anong profession. Once na na-observe mo ang kalooban ng Lord, then do. Ano yung lahat ng kalooban ng Panginoon sa'yo? Gawin mo natin yung gagawin natin kasi kanya-kanya tayo ng assignment. Kanya-kanya tayo ng trabaho. Siguro ako, as pastor, kahit habang nag-pray ako, nagbulay-bulay ako habang nag-worship tayo, sabi ko, Lord, nagiging mas malinaw sa akin ngayon yung tinatawag ng calling. Kasi kahapon, kausap namin yung mga pastor na nag-i-interview kami kasi gusto nilang magpa-recognize ng local pastor. So, interview kami, ang daming mga young pastor.
So kasama ko sa tagatanong. So, ang tanong mo lang kasi, paano mo na-realize, yung lagi ko tinatanong, na tinawag ka bilang pastor? So, kwento mo nga. So, yung iba, pag pumasok ng Bible school, meron silang idea, pero wala silang malinaw na kaunawaan. Naging malinaw nung pumasok sa Bible school, kamag-anak ko si Pastor Fred Mura. Si Kim, Pastor Kim. Kabataan siya, medyo bata-bata pa pastor. Pero yung realization about calling, naunawaan niya. Minsan ganyan po eh. Hindi mo kagad na-absorb yung understanding, no? Pero along the way, gumagawa ng Diyos, nauunawaan po natin ang plano at kalooban ng Panginoon. Amen? So ito po yung isang magandang idea. Nagtatrabaho ang Diyos sa isipan natin. Along the way, binibigyan niya tayo ng Panginoon. Not just a meeting of mind. By heart, by soul, by the Spirit, nagtatagpo tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang by intellectual understanding na uunawaan natin sa malalim na kalalagayan ng ating puso. Sabi ko nga, kaibuturan ng ating puso. Kinakausap tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pwede ba palakpakan nandun? So, tingnan niyo po yung sabi niya sa sunod na talata, I will remove the heart of stone from your flesh and I give you a heart of flesh. So naghanap ako ng ganitong klaseng picture para mag-picturize talaga. Sige nga po, bakit ba ito? Ayan, ang ganda, no? Inalis yung pusong pato, palitan ng pusong okay. So, becoming a new creation, transitioning from spiritual quitting to active living with renewed purpose and faith. So, meaning, ito po yung idea na nangangahulugan, babaguhin ng Diyos yung buhay natin. Ayusin ng Diyos yung buhay natin. Mula doon sa parang gusto nang sumuko, ayaw na, wala nang, hindi na sensitive sa kalooban ng Diyos at mag-give up na. Pero ngayon, papalitan niya active living with renewed purpose and faith. So, I will remove a heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Number 1, from resistant to responsive heart. Yung lagi ka tumatanggi, ayaw ka ng ayaw, iwas ka ng iwas, ayusin niya ng Lord. Kasi hindi ang gusto ng Lord. Ang gusto niya, magiging responsive ka na sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Kasi papalitan ng Lord yung puso ko. Amen? Pangalawa po, from callous to compassionate heart. Isang pusong hindi tinatablan, kalyado na. Ngayon, magiging compassionate na sa paggalaw sa Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And number 3 po, from quitting hope to renewing heart. Ibig sabihin yung parang gusto mo na mag-give up, ayaw mo na, apalitan niya ng Lord. Ito yung idea na transitioning, yung spiritual quitting, na nananawa ka na sa galaw mo. Ayaw mo na, hindi na ako magpapatuloy, pero ayos niya ng Lord. Papalitin niya ng isang buhay na binagong puso at masiglang pananampalataya. So, hindi ko po alam kung ano ang dinalas natin mga discouragement ng 2025. Pero magandang bagay, ngayong 2026, pinapakita ng Lord sa atin, ayusin niya yung buhay natin. For what reason? For reaching people for us. Amen. Pwede bang palakpakan ng Lord? So, let us live with a new heart and a spirit. Yun ang aking panawagan. For 2026, mamuhay po tayo na may bagong puso ayon sa galaw ng banal na Espiritu. Basahin na natin yung number 1, 1, 2, ready, go. Ayan, number 1 po. Ayan, sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Humility before God, laying down pride and stubbornness, and keep dependence on God daily. So, yung bagong puso, magsisimula yan, matuto tayo magpakababa sa harapan ng Panginoon. At kung meron mang pride, ilatag na natin sa Lord. Kung meron mang katigasan natin, isuko na natin sa Panginoon.
At tanggapin po natin, magtiwala tayo sa Diyos araw-araw. Hindi po mabibigo ang mga nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Pangalawa po, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Empowered by the Spirit, rely on the Spirit for strength to walk in God's ways. Kasamahan tayo ng Panginoon. Hindi ko alam paano maging struggle natin with the healed. Pero, by the power of the Spirit, pwede natin, I can do all things through Christ who strengthen. So, magiging personal na po ito sa atin. So, ang isang magandang bagay po, empowering of the Holy Spirit. Magiging bukas yung kaisipan, magiging bukas yung puso natin, even yung galaw natin araw-araw. Masasess na po natin yung compassion ni Jesus. Number 3 po, 1, 2, ready, read. United with God's Spirit, seek Scripture as a compass for decisions and direction. Tayo umiwalay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lagi tayo nakakarinig ng preaching. Hindi lagi tayo nakakarinig ng mga mahuhusay na tagapagsalita. Minsan madalas nag-iisa tayo. Pero kapag kasama mo ang salita ng Diyos, along the way, maaalay sa puso natin ang kalooban ng Panginoon. Pang-apat po, 1, 2, ready, go. Practice daily renewal through prayer, confession, and surrender to God. Merong spiritual discipline. Kung gusto natin talagang ma-absorb yung kalooban ng Lord, hindi pwedeng magic, walang gano'n. May proseso, pero meron tayong trabaho. Renewal of life. Practice daily renewal through prayer, confession, pagsusuko ng buhay. Kung meron kang issue na dapat isuko sa buhay, isuko sa Diyos, huwag mo nang patagalin. Give up mo na. Kasi kung gusto mong mangyari yung plano ng Diyos, magsimula po tayo, give up natin yung mga bagay na hindi para sa Diyos. Amen? Palakpakan na po natin ang glory niyo. So, finally po, ako na lang po babasa. Tingnan nyo. Testify about the goodness and mercy of God. Huwag kang pipik. Magsalita po tayo. Dahil ang karunungan na ibinigay sa atin, binigay na ng Lord. Kung nasense mo na hingi ko na ng Lord yung puso mo ngayon, at nasense mo, alam na may kumikilos ang Diyos sa buhay mo, meron siyang gustong mangyari. At yun ang aking pangarap. Ang buong iglesia gumagalaw para ang pangarap of reaching people for Christ. Sabihin mo sa katabi mo ulit, kapatid, kasama ka na rito. So, pangarap ko po yan. Mamaya, meron po tayo tinatawag. Ano yung Pastor Kenneth? Pastor Kenneth, sabi. Natulas pa po lang. Ano kayo yung gagawin natin mamaya? Installation. Meron po tayong installation. Lahat po ng merong involvement sa mga ministry, ibigyan po natin sila ng pangako ng pagtatalaga sa sarili sa Panginoon. Mamaya po natin gagawin yan. Pero ito po yung gusto kong mangyari. Pangarap po natin, ang buong iglesia, ang bawat individual, ang pamilya po natin, tumikilos sa direksyon ng kalooban ng Panginoon. And finally po, meron po tayo 1, 2, 3, 4, 5 na tips, pro tips natin. Number 1, receive. Accept God's gift as a new heart. Biyaya yan ng Diyos, tanggapin po natin. Respond. Live with sensitivity to His Spirit. Maging sensitive po yung puso natin. 3, renew. Daily surrender stubbornness and let God soften our heart. Alambutin mo na yung puso mo. And number 4, reflect. Show compassion and mercy in action. So, i-discuss natin last Sunday. So, yung mercy, hindi po yan damdamin lang. Merong action, may galaw, may kilos. And finally po, remain, stay faithful to His word and mission. Tinawag po tayo ng Panginoon as a church. Hindi bilang pangarap lang sa sarili. Gusto ng Lord, as we go this 2026, we are reaching people for Christ. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo natin.